Alam mo, Lia, kung hindi ka namin kinupkop, wala ka naman talaga mapupuntahan. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Para akong binuhusan ng ice water kahit na ang init ng kumot na nakabalot sa akin. Ang mga mata ko ay nakatitig sa kisame ng ospital, sa puting ilaw na nakakasilaw, habang ang mga salita ng biyenan ko ay paulit-ulit na umuukit sa utak ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang lalamunan ko ay para bang may nakabara, isang malaking bukol na hindi ko kayang lunukin. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa ilalim ng kumot, ang mga kuko ko ay tumutusok sa laman ng palad ko, naghahanap ng sakit na mas matindi pa sa pisikal na nararamdaman ko. Ang beep ng heart monitor ay pumapalo sa tenga ko, paulit-ulit, walang tigil. Ang amoy ng alcohol at antiseptic ay bumabalot sa buong paligid, nakakasulasok sa ilong ko. Nandito ako sa ospital. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang hiwain nila ang tiyan ko para alisin ang appendix na halos pumutok na. At ang unang marinig ko pagkagising ko ay hindi ang pag-aalala ng asawa ko. Hindi ang pagmamahal ng pamilya na pinagsilbihan ko, kung hindi ang mga salitang yon na parang punyal na dumadaloy sa puso ko. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko, hinahanap ang singsing sa daliri ko. Ang singsing na isinuot ko nung araw na nanghako ako ng habang buhay kay Marco. Hinawakan ko ito. Pinaikot-ikot sa daliri ko. Nararamdaman ang bigat ng ginto at brilyan. Ang singsing na sinuot ko habang hawak ang kamay niya sa altar, habang iniisip na ito na ang simula ng mas magandang buhay para sa akin. Ang gabi ng operasyon ko ay bumalik sa alaala ko. Ang sakit na dumudurog sa tagiliran ko, ang lagnat na nilalagnat ako, ang pagtawag ko kay Marco ng paulit-ulit, 23 beses. 23 tawag na walang sumasagot. 23 tawag na napunta lang sa voicemail. Ang huling mensahe ko sa kanya, humihikbi, "Marco, please, may masakit sa akin, kailangan kita." Wala. Walang sagot, walang paramdam. Ako mismo ang tumawag ng ambulansya. Ako mismo ang pumirma ng consent form para sa operasyon ko. Ang kamay kong nanginginig habang hawak ang ballpen, ang luha kong tumutulo sa papel habang nilalagdaan ko ang pangalan ko. Lia Santos de Magiba. Ako mismo ang humarap sa mga doktor at sinabing, "Operahan niyo na ako. Wala nang ibang darating para sa akin." At ngayon, pagkagising ko, ito ang sasalubong sa akin. "Marco, halika na, gising na siya." Sabi ni Alma, ang boses niya ay kalmado at walang pakialam. "Sabihin mo sa kanya na umuwi na tayo. Wala naman tayong magagawa dito." Narinig ko ang mga yabag ng asawa ko papalapit sa kama ko. Ang presensya niya ay malamig, walang init. Hindi man lang niya hinawakan ang kamay ko. Hindi man lang siya tumingin sa mukha ko nang may pag-aalala. "Nanay, umuwi na tayo. Wala naman siyang problema. Malakas naman siya." Malakas. Malakas daw ako. 3 taon kong pinagtiisan ang pamilyang ito. 3 taon kong binala ang lahat ng responsibilidad na hindi naman dapat sa akin. Nang malaman ko may utang pala ang pamilya nila na halos 2 milyon, ako ang nagbenta ng condominium unit ko na pinaghirapan kong bilhin mula pa noong dalaga ako. Hindi ako nagdalawang isip. Akala ko, ganun ang pagmamahal. Ang ibigay ang lahat para sa taong mahal mo. Hindi ako nagreklamo nang ako ang sumagot ng lahat ng bayarin sa bahay. Kuryente, tubig, internet, pagkain, gamot ni Alma sa alta presyon. Lahat. Ako ang nagbayad ng tuition fee ni Denise sa master's degree niya sa 2 taon. Hindi ako nagreklamo kahit na hindi man lang ako pinasalamatan ng babae. Akala ko, ganun talaga. Ang magpamilya ay ang magtulungan. Noon magkasakit si Alma at na-confine sa ospital ng 1 linggo, ako ang nandyan sa tabi niya. Ako ang nag-aalaga sa kanya, nagpapalit ng diaper niya, nagpapakain sa kanya, habang si Marco ay nasa business meeting na hindi naman nagbubunga ng kita. Ako ang umako ng hospital bill na halos 100,000. Hindi ako nagreklamo. Akala ko, minamahal nila ako. Nung mawalan ng trabaho si Marco at na-diagnose na may depression, ako ang sumalo sa lahat. Hindi lang ang emosyonal na suporta, kundi pati ang pinansyal.
Binenta ko ang pangalawang sasakyan ko, ang sasakyan na pinag-ipunan ko ng 2 taon para lang may puhunan siya sa business venture niya. Ang business na hanggang ngayon ay palugi pa rin. At ngayon, nakahiga ako sa ospital na may tahi sa tiyan at ang sabi ng biyanan ko ay utang na loob ko sa kanila ang buhay ko. Hindi ako anak ni Alma. Hindi ako kadugo niya. Pero inalagaan ko siya na parang ina ko. Hindi ko kasalanan na nagkasakit ako. Hindi ko piniling magkaroon ng appendicitis. Pero ang sabi niya, hindi daw nila kasalanan na nagkasakit ako. Bayaran mo na lang gamit ang pera mo, sabi ni Alma nang pumasok ang nurse na may dalang bill. E di naman namin kasalanan na nagkasakit ka. Napaigtad ako. Ang nurse ay tumingin sa akin na may awa sa mga mata. Hindi ko alam kung narinig ba niya ang sinabi ni Alma o nakita lang niya ang estado ko. Pero ang totoo, hindi ko alam kung paano ko babayaran ang bill na yon. Ang savings account ko, ang pera na inilaan ko para sa emergency, naubos na. Ibinigay ko lahat kay Marco noong nakaraang buwan para iligtas ang business niya na nalulugi. Sinabi ko sa sarili ko, kaya pa natin, magsisikap tayo ulit. Pero ngayon, wala na akong matakbuhan. Tumingin ako kay Marco, nakaupo siya sa upuan sa tabi ng pinto, nakatingin sa cellphone niya, nakangiti siya. Nakangangiti siya habang nakatingin sa phone niya, habang ang asawa niya ay nakahiga sa ospital na nag-iisip kung paano babayaran ang operasyon niya. Sumilip ako sa screen ng phone niya. Isang pangalan ang lumabas. MIA. Ang puso ko ay tumigil sandali. Ang mga mata ko ay nanlaki. Hindi ako makapaniwala. Hindi dahil sa bago ito sa akin. Alam ko na, 1 taon na ang nakalipas nang una kong makita ang pangalang yon sa phone niya. Noong gabing nakatulog siya at nagring ang phone niya. At nakita ko ang mensahe. Miss you na agad. Kita-kits tayo bukas. Hindi ako umimik noon. Pinili kong manahimik. Pinili kong magpanggap na hindi ko nakita. Kasi akala ko, kasalanan ko. Akala ko hindi ako sapat. Akala ko, kung mas mabuti akong asawa, hindi siya titingin sa iba. Pero ngayon, habang nakahiga ako sa ospital na may tahi sa tiyan, habang ang biyenan ko ay sinasabing wala akong kwenta, habang ang asawa ko ay numingiti sa phone dahil sa ibang babae, parang may bumukas na ilaw sa utak ko. Hindi ako ang problema. Sila. Leah, kailangan niyo nang magbayad ng at least 50% para sa operation, sabi ng nurse. Ang boses ay mahina at nag-aalangan. Kung hindi, hindi namin kayo ma-discharge agad. Tumingin ako kay Marco. Hindi man lang siya lumingon. Tumingin ako kay Alma. Nakatingin siya sa akin na may halong inis. Parang ako ang pabigat. Wala akong pera, sabi ko. Ang boses ko ay paos at mahina. Ginamit ko lahat para sa business ni Marco. Eh ano ngayon kung ginamit mo? Sagot ni Alma, ang boses ay matinis. Asawa mo siya. Tungkulin mong tulungan siya. Hindi naman namin kasalanan na nagkasakit ka. Bayaran mo ang sarili mong operasyon. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Ang lalamunan ko ay masikip. Ang mga mata ko ay nagniningning sa mga luhang ayaw ko pang lumabas. Tumingin ako sa singsing ko. Ang singsing na sinuot ko nung araw na pinakamasaya ako. Ang singsing na sumisimbolo sa pangako ng pagmamahal na niloko lang pala. Yaya? Sabi ko sa nurse. Ang boses ko ay nanginginig pero determinado. Pakiyabot nga po ng discharge papers. Pero ma'am, kailangan niyo pang magpahinga. Pakiusap, putol ko. Kailangan ko nang umalis dito. Tiningnan ako ng nurse, nag-aalangan. Pero kinuha niya ang mga papel. Inabot niya sa akin ang isang ballpen. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko, pero kinuha ko ito. Ang ballpen na ito. Ang ballpen na regalo sa akin ni Rachel noong graduation namin sa college. Para sa mga kontrata mo, sabi niya noon, nakangiti. Para hindi ka maloko. Hindi ko alam kung bakit dala-dala ko pa ito. Siguro swerte. Siguro tadhana. Kinuha ko ang discharge papers. Tiningnan ko ang mga linya kung saan ko dapat ilagdaan ang pangalan ko. Pero imbes na sa tamang linya, inilagay ko ang pirma ko sa maling lugar. Sa tabi, sa gilid, kung saan hindi dapat, at hindi ko ginamit ang pangalan ko.
L.S. Di Magiba. Hindi kumpleto, hindi tama, pero sapat na para sa isang taong magmamarka nito bilang invalid. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Siguro parte ng utak ko na sumisigaw na wag akong pumirma ng kahit ano, na wag akong mag-commit sa kahit ano, na ang bawat desisyon ko ngayon ay kailangang pag-isipan ng mabuti. Leah, ano ginagawa mo? Tanong ni Marco sa unang pagkakataon ay tumingin sa akin. Bakit ka bumabangon? Sabi ng doktor hindi mo alam kung ano ang sabi ng doktor. Putol ko, ang boses ko ay malamig. Hindi ka naman nandito nung kausapin niya ako. Wala ka sa tabi ko nung pumipirma ako ng consent form. Wala kang alam, Marco. Natahimik siya. Ang mukha niya ay nagbago. Mula sa pagkabahala o nagkukunwaring pagkabahala ay naging inis. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ka ganyan? Kakagising mo lang? Tama na, sabi ko. Ang boses ko ay pumutol sa kanya. Tama na, Marco. Tama na, Alma. Tama na. Inilapag ko ang mga papel sa mesa. Kinuha ko ang phone ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagdi-dial ng numero. Isang numero na kabisado ko. Isang numero na hindi ko nagamit sa loob ng 2 taon. Tumunog ito ng isang beses. 2 beses. Hello? Ang boses na iyon. Ang boses na laging nandyan para sa akin kahit nung hindi ko siya pinapansin. Rachel, sabi ko. Ang boses ko ay basag. Ako ito, si Leah. Leah? Oh my God, Leah! Anong nangyari? Bakit ang sakit ng boses mo? Saan ka ba? Ospital, sagot ko, lumulunok. Kailangan ko ng tulong mo. Anong nangyari? Sige, sabihin mo sa akin, hindi ngayon. Putol ko. Ang mga mata ko ay nakatitig kay Marco na nakatingin sa akin na may halong gulat at inis. Kailangan ko lang malaman kung pwede ba akong tumuloy sa'yo sandali. May dadalhin akong mga gamit. Siyempre, Leah, bahay mo to. Pwede kang tumuloy dito kahit kailan. Anong oras? Sandali lang, sabi ko. Ang boses ko ay unti-unting bumabalik sa normal. I'll call you back. Binaba ko ang phone, tumingin ako kay Marco, tumingin ako kay Alma. Ang 2 taong ito, ang pamilyang ito na pinagsilbihan ko ng 3 taon. Ang pamilyang ito na sinasabing wala akong kwenta. Dahan-dahan kong inalis ang singsing sa daliri ko. Ang singsing na sinuot ko ng 3 taon. Ang singsing na naging bahagi na ng balat ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako nakaramdam ng sakit. Parang ang puso ko ay manhid na. Inilapag ko ito sa mesa, sa tabi ng discharge papers na may maling pirma. Leah, ano ginagawa mo? Tanong ni Marco, ang boses ay nagtataas na. Saan ka pupunta? Baka... Hindi ko alam. Sagot ko, ang boses ko ay kalmado. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi na ako magiging utang na loob ni Numan. Lumingon ako at lumabas ng kwarto. Ang mga yabag ko ay mabagal, masakit, dahil sa tahi sa tiyan ko. Pero hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Kahit na naririnig ko ang boses ni Marco na tumatawag sa akin, kahit na naririnig ko si Alma na nagsasabing, hayaan mo na, hindi naman natin siya kailangan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang lobi ng ospital ay malamig at maluwag. Ang mga ilaw ay maliwanag, nakakasilaw sa mga mata kong sanay sa dilim ng kwarto ng ospital. Ang mga tao ay nagmamadali, mga nurse na may dalang mga tray, mga doktor na may dalang mga clipboard, mga pamilya na may dalang mga bulaklak at lobo para sa mga mahal nila sa buhay. Wala akong dala, walang bulaklak, walang lobo, walang kasama. Pero hindi ako nalungkot. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakaramdam ako ng gaan. Lumabas ako ng pangunahing pinto ng ospital. Ang hangin sa labas ay malamig. Ang kalangitan ay madilim. At ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa di kalayuan. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang presyon ng hangin sa aking mga baga. Nararamdaman ang sakit sa aking tiyan na paalala ng lahat ng pinagdaanan ko. Tiningnan ko ang singsing sa aking palad. Ang singsing na dala ko pala kahit na akala ko iniwan ko ito sa mesa. Siguro, hindi ko sinasadyang madala ito.
O siguro, may parte sa akin na gustong ako mismo ang magtapon nito. Tiningnan ko ito ng matagal. Ang mga alaala ng 3 taon ay dumaan sa aking isipan. Ang mga pangako, ang mga pag-asa, ang mga pang-arap. Tapos na. Lumapit ako sa gilid ng kalsada. Ang kanal sa tabi ng ospital ay madilim. Ang tubig ay umaagos na marumi at maulap. Tiningnan ko ang singsing sa aking palad. Ang ginto ay kumikislap sa liwanag ng lamppost. Hindi na ako magiging utang na loob ni numan. Bulong ko sa sarili ko. Inihagis ko ito. Napanood ko itong lumipad sa hangin. Ang ginto ay umiikot sa liwanag bago ito bumagsak sa tubig at lumubog. Ang mga bula ay pumutok sa ibabaw at pagkatapos, wala na. Nakatayo ako doon, nakatingin sa madilim na tubig, nararamdaman ang malamig na hangin sa aking balat. Ang singsing ay nawala. Ang kasal ay tapos na. Ang buhay na kilala ko ay wala na. At sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Leah, nasaan ka? Kailangan kita. Ang boses na iyon. Ang boses na hindi sumagot sa 23 tawag ko noong gabing yon. Ang boses na tahimik nung hawak ko ang discharge papers na may maling pirma, nung pinagalitan ako ni Alma dahil sa kahihiyan na idinulot ko sa pamilya. Leah, naririnig mo ba ako? Saan ka ba galing? Bakit ka umalis ng ospital? Pinindot ko ang end call. Tumingin ako kay Rachel. Nakaupo siya sa harapan ko. Hawak ang isang basong tubig. Ang mga mata ay maingat na nakamasid sa akin. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ako tinanong kung bakit ko binabaan. Alam niya. Alam niya ang lahat. Mula noong gabing yon, mula noong tumawag ako sa kanya habang nanginginig ang mga kamay ko, hanggang sa pagdating ko sa kanyang apartment na may dalang isang maliit na bag at isang kahon ng sapatos. Hindi pa siya handa. Sabi ni Rachel, mahinahon. Hindi ko alam kung magiging handa ba ako. Sagot ko, ang boses ko ay paos. Pero hindi ko kaya yung boses niya. Hindi ko kaya yung para bang walang nangyari. Tumango si Rachel. Binitawan niya ang baso at tumayo, lumapit sa akin at umupo sa tabi ko sa sofa. Ang apartment niya ay maliit pero maanit. May mga halaman sa sulok, malibrong nakasalansan sa mesa, at ang amoy ng kape nakakagawa lang. Hindi ito ang bahay na nakasanayan ko. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Kumain ka muna, sabi ni Rachel. Tinuro ang mangkok ng lugaw sa coffee table. Kailangan mong gumaling bago tayo mag-usap. Rachel, sabi ko, ang mga mata ko ay nakatitig sa kanya. Hindi ako makakain. Hindi ako makakapagpahinga. Kailangan ko malaman ano ang mga karapatan ko. Ano ang pwedeng gawin? Napabuntong hininga si Rachel. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang bag. Isang makapal na folder, puno ng mga papel. Inilapag niya ito sa mesa, binuksan, at inilabas ang isang dokumento. Una, sabi niya, ang boses ay seryoso. Kailangan kong malaman kung gaano kalaki ang naitulong mo sa pamilyang yon. Kailangan kong makita ang mga ebidensya. Tumango ako, tumayo ako, dahan-dahan. Nararamdaman ang sakit sa aking tiyan. Ang tahi mula sa operasyon ay hindi pa ganap na gumagaling. Lumapit ako sa sulok ng kwarto kung saan ko inilagay ang kahon ng sapatos. Ang kahon na dinala ko mula sa bahay, ang tanging bagay na kinuha ko bago ako umalis. Sandali, sabi ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binubuksan ko ang takip. Kailangan kong ipakita sa'yo. Inilapag ko ang kahon sa mesa sa harapan ni Rachel. Binuksan ko ito, at ang mga nilalaman nito ay bumungad sa kanya. Ang mga resibo, ang mga hulugan, ang mga bank statement, ang mga kontrata. Ang lahat ng papel na itinago ko sa loob ng 3 taon, maingat na inayos ayon sa petsa. Bawat isa ay may sulat kamay na tala sa pulang tinta. Ano ito? Tanong ni Rachel. Ang mga mata ay lumaki. Ang 3 taon ng buhay ko. Sagot ko. Ang boses ay tahimik. Ang lahat ng binayaran ko para sa pamilya yon. Kinuha ni Rachel ang isang resibo. Isang resibo mula sa ospital. 2 taon na ang nakalipas.
Nang maospital si Alma dahil sa alta presyon. May sulat sa gilid. Bayad, 45,000. Hindi na binayaran ni Marco. Si Alma, sabi ko, ang boses ay tuyo. Noong na-ospital siya, ako ang nagbayad. Si Marco ay walang pera o ayaw maglabas, kaya ako ang umako. Tiningnan ni Rachel ang susunod na papel. Isang bank statement, 1 taon na ang nakalipas. May sulat sa gilid. Transfer kay Marco para sa negosyo, 200,000 pesos, hindi na binalit. Ang negosyo ni Marco, patuloy ko, noong nalugi siya, ako ang nag-rescue. Ibinalik ko ang lahat ng ipon ko. Ang mga mata ni Rachel ay naglakbay sa bawat papel. Ang mga resibo ng tuition ni Denise, ang mga bayarin sa kuryente, tubig, internet, ang mga grocery receipt, ang mga bayarin sa sasakyan, ang mga bayarin sa bahay, ang lahat ay nasa kahon na yon. Leah, sabi ni Rachel, ang boses ay puno ng paghanga. Ilang taon mo itong itinatago? Simula nung nakita ko ang unang senyal, lasagot ko, ang boses ay paos. Nung nalaman ko may iba si Marco. Noon, napagtanto kong ginagamit lang nila ako. Simula nun, itinago ko ang lahat. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may bahagi sa akin na alam na darating ang araw na ito. Tiningnan ni Rachel ang kahon, ang mga mata ay maingat. Kinuha niya ang isang papel, isang bank statement mula sa bangko, 3 taon na ang nakalipas. May sulat sa gilid. Benta ng kondo, 3,200,000, ibinigay kay Marco para sa utang ng pamilya. Ang kondo mo? Sabi ni Rachel, ang boses ay halos bulong. Ibinibenta mo ang kondo mo para sa kanila? Oo, sagot ko. Ang boses ay tuyo. Nung ikinasal kami, may utang ang pamilya ni Marco. Malaking utang. Sinabi niya sa akin na kung mahal ko siya, tutulungan ko siya. Kaya ibinenta ko ang kondo, ang tanging ari-arian ko, para bayaran ang utang nila. Hindi makapagsalita si Rachel. Tiningnan niya ako, ang mga mata ay puno ng awa at galit. Leah, sabi niya, ang boses ay seryoso. Alam mo ba kung magkano ang kabuuang halaga ng lahat ng ito? Umiling ako. Kinuha ni Rachel ang isang calculator mula sa kanyang bag. Dahan-dahan niyang tinipa ang mga numero, ang bawat resibo, bawat hulugan, bawat bank statement. Ang tunog ng calculator ay parang tibok ng puso sa tahimik na kwarto. Ilang minuto ang lumipas. Ang mga kamay ni Rachel ay huminto. Tiningnan niya ang numero sa screen. Ang mga mata ay lumaki. Leah, sabi niya, ang boses ay basad. 4,870,000. Napatigil ako. Ano? 4,870,000 peso, ulit ni Rachel. Ang boses ay matigas. Yan ang kabuuang halaga ng lahat ng binayaran mo para sa pamilyang yon sa loob ng 3 taon. Hindi pa kasama dito ang mga bagay na hindi mo naitala, ang mga regalo, ang mga pagkain sa labas, ang mga incidental na gastos. Ang numerong ito ay batay lamang sa mga dokumento. Ang mundo ay tila huminto. 4,870,000 peso. 4,800,000, 70,000 piso. Ang halaga ng aking kondo. Ang halaga ng aking mga ipon. Ang halaga ng aking mga taon. Ang aking mga taon ng pagtatrabaho, pagod, sakripisyo, ang lahat ng yon ay nasa harapan ko. Nakasulat sa isang piraso ng papel. Binawasan ng luha at dugo at pawis. Ganyan pala kamahal ang pagmamahal ko. Bulong ko, ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin sa akin si Rachel. Ang mga mata ay puno ng emosyon. Inilapag niya ang calculator at hinawakan ang aking mga kamay. Leah, sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan mong malaman ang isang bagay. Dahil ikaw ang nagbayad ng lahat ng ito. Dahil ikaw ang nagbayad ng mga bayarin, ang nagbayad ng tuition, ang nagbayad ng utang, may karapatan kang bawiin ang lahat ng ito. Ang batas ay nasa iyong panig. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot.
Kailangan nating patunayan na ikaw ang nagbayad ng lahat, sabi ni Rachel. Ang boses ay seryoso. Kailangan nating ipakita sa korte na ang lahat ng ito ay galing sa iyo, hindi kay Marco, hindi sa pamilya niya. At kailangan nating ipakita na ginamit ka nila, na inabuso nila ang iyong kabutihan. Tiningnan ko ang kahon ng sapatos, ang mga papel, ang mga resibo, ang mga tala sa pulang tinta. Kaya ko, sabi ko. Ang boses ay matatag. Kaya kong patunayan ang lahat. Ngumiti si Rachel, ngunit ang ngiti ay may halong lungkot. May isang bagay siyang hindi sinasabi. May isang bagay na nakatago sa kanyang mga mata. Leah, sabi niya, ang boses ay maingat. May isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ano yon? Kinuha ni Rachel ang kanyang phone. Binuksan niya ang isang mensahe, isang screenshot ng isang conversation. Inilapag niya ito sa harapan ko. Natanggap ko ito kanina, sabi niya. Ang boses ay tuyo. Mula kay Denise. Tiningnan ko ang screen. Ang mensahe mula kay Denise, ang mchom ko, ay ipinadala sa isang group chat kasama ang mga kaibigan niya. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Buti na lang mawawala na yung bayarin natin sa ospital. Si ate naman, may pera naman yon. Tiningnan ko ang mensahe. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Ang mga salita ay parang kutsil, bawat isa ay tumutusok sa aking puso. Si ate naman, may pera naman yon. May pera naman yon, tumawa ako. Isang ang tawa na walang saya. Isang tawa na galing sa lalamunan, tuyo at masakit. Ang unang tawa ko sa loob ng mga araw at hindi ito nagdulot ng anumang kagalakan. May pera naman ako. Ulit ko, ang boses ay paos. Oo, may pera ako. May pera ako dahil nagtrabaho ako araw at gabi. May pera ako dahil ibinenta ko ang aking kondo. May pera ako dahil isinakripisyo ko ang lahat. Ang aking mga pangarap, ang aking kalayaan, ang aking sarili, para sa kanila. Tiningnan ako ni Rachel, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Leah, humina ka muna. Hindi! Putol ko. Ang boses ay matigas. Hindi ako hihinga. Hindi ako titigil. Hindi na ako magpapakatanga. Tiningnan ko ang kahon ng sapatos. Tiningnan ko ang mga papel. Tiningnan ko ang numero na nakasulat sa calculator. 4,870,000. Rachel, sabi ko, ang boses ay kalmado. Mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Simula natin. Simula ng ano? Ang plano, sagot ko. Ang plano para bawiin ang lahat. Ang plano para ipakita sa kanila kung sino ako. Ang plano para patunayan na hindi ako ang walang kwenta na sinasabi nila. Tumingin sa akin si Rachel. Ang mga mata ay maingat na pinag-aaralan ako. Pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiti ng pag-asa. Sige, sabi niya. Simulan natin. Kumuha siya ng notebook at pulpen. Binuksan niya ito sa unang pahina at nagsimulang magsulat. Una, sabi niya, ang boses ay propesyonal. Kailangan nating i-compile ang lahat ng ebidensya. Kailangan nating iskan ang lahat ng mga dokumento, i-organize ang mga ito ayon sa kategorya at gumawa ng timeline. Kailangan nating ipakita sa korte na, Rachel, putol ko, ang boses ay mahina. Tumingin siya sa akin. May isa pa akong kailangan mong malaman. Ano yon? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang daluyan ng tubig sa labas ay tahimik. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa tubig. Naalala ko ang singsing na inihagis ko. Ang singsing na lumubog sa madilim na tubig ng kanal. Hindi ito tungkol sa pera, sabi ko. Ang boses ay tahimik. Hindi ito tungkol sa 4,870,000 pesos. Hindi ito tungkol sa mga resibo at bank statement. Tumingin ako kay Rachel. Ang mga mata ay matigas. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa sarili ko. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila na hindi ako ang walang kwenta na sinasabi nila. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa mundo na ako, Leah Santos de Magiba, ay may halaga. Tumango si Rachel. Walang sinabi. Nit ang kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat.
Kaya, sabi ko, ang boses ay matatad. Simulan natin. Simulan nating patunayan sa kanila kung sino ako. Kumuha ako ng isang papel mula sa kahon, isang resibo mula sa ospital, ang pinakauna sa aking koleksyon. Inilapab ko ito sa mesa, at nagsimula akong magtrabaho. Ang oras ay lumipas. Ang gabi ay naging umaga. Ang umaga ay naging tanghali. Hindi ako huminto, hindi ako nagpahinga. Ang bawat papel ay inayos ko. Bawat resibo ay nascan. Bawat bank statement ay naitala. Ang sakit sa aking tiyan ay naroon pa rin, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang pagod ay naroon pa rin, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang plano. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang pagpapatunay. At pagkatapos, nun hapon na, nun ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang mga anino ay humahaba, ang aking phone ay nag-vibrate. Tiningnan ko ito. Ang screen ay nagpakita ng isang pangalan. Marco. Ang pangalan na yon. Ang pangalan na dati kong minahal. Ang pangalan na ngayon ay nagpapasuka sa akin. Tumingin ako kay Rachel. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay nagtatanong. Kukunin ko, sabi ko. Ang boses ay kalmado. Leah, sigurado ka ba? Oo, sagot ko. Kailangan kong marinig kung anong sasabihin niya. Kailangan kong malaman kung ano ang kanyang pakiusap. Pinindot ko ang answer button. Inilagay ko ang phone sa aking tainga. Leah? Leah, nasaan ka? Kailangan kita! Ang boses ni Marco? Ang boses na iyon, ang boses na puno ng pag-aalala, puno ng pagmamahal, puno ng lahat ng bagay na hindi niya ipinakita noong kailangan ko siya. Ang boses na iyon ay parang lason sa aking tenga. Marco? Sabi ko. Ang boses ay kalmado. Bakit ka tumatawag? Leah, nagsisisi ako. Alam kong nagkamali ako. Alam kong dapat nandyan ako nung gabing yon. Pero Leah, mahal kita. Kailangan kita. Saan ka ba? Umuwi ka na? Tumawa ako. Isang tawa na walang saya. Umuwi? Ulit ko. Umuwi saan? Sa bahay na yon? Sa bahay na yon kung saan ako ay itinuring na walang kwenta? Sa bahay na yon kung saan ako ay ginamit at inabuso? Leah, hindi ganon. Marco! Putol ko. Ang boses ay matigas. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko para sa pamilya mo sa loob ng 3 taon? Natahimik siya. Alam mo ba kung magkano ang ibinayad ko sa utang ng pamilya mo? Alam mo ba kung magkano ang ibinayad ko sa tuition ni Denise? Alam mo ba kung magkano ang ibinayad ko sa ospital ng nanay mo? Leah, hindi ito tungkol sa pera. Hindi? Putol ko. Ang boses ay tumataas. Hindi? Kung hindi ito tungkol sa pera, bakit hindi mo ako sinagot noong gabing yon? Bakit hindi mo sinagot ang 23 tawag ko? Bakit hindi mo sinagot ang mga mensahe ko? Natahimik siya. Ang katahimikan ay sapat na sagot. Marco, sabi ko, ang boses ay bumabalik sa normal. Tapos na tayo. Leah, wag, tapos na! Ulit ko. Ang boses ay matigas. Hindi na ako babalik. Hindi na ako magpapakatanga. Hindi na ako magiging utang na loob ni Numan. Leah, pakiusap. Magandang araw, Marco. Pinindot ko ang end call. Inilapag ko ang phone sa mesa. Tumingin ako kay Rachel na nakatingin sa akin na may halong paghanga at pag-aalala. Okay ka lang? Tanong niya. Hindi, sagot ko. Ang boses ay tapat. Pero magiging okay ako. Magiging okay ako dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, alam ko kung ano ang gagawin ko. Tumingin ako sa kahon ng sapatos. Tumingin ako sa mga papel. Tumingin ako sa numero. 4,870,000 points. Simulan natin, sabi ko. Ang boses ay matatag. Simulan nating patunayan sa kanila kung sino ako. At sa gabing yon, sa maliit na apartment ni Rachel, sa tabi ng daluyan ng tubig na tahimik, nagsimula ang aking pagbabago. Hindi na ako si Leah Santos de Magiba, ang asawang sunod-sunuran, ang manugang na tahimik, ang bayaw na ginamit. Ako ay si Leah Santos, ang babaeng may halaga, at handa akong ipakita sa mundo. Ano naman kung may iba ako? Hindi mo naman ako kayang iwan. Wala kang ibang mapupuntahan.
Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang suntok sa dibdib. Ngunit hindi ako kumibo. Ang aking kamay ay nakapulupot sa tasa ng kape. Ang init nito ay hindi ko na maramdaman. Ang bawat segundo ay tila lumalawak. Ang tunog ng mga tasa at bulungan ng ibang customers ay nagiging malabong ingay sa aking pandinig. Nakaupo ako sa tabi ng bintana ng cafe na iyon. Ang parehong cafe kung saan kami nagde-date ni Marco noong magkasintahan pa kami. Pinili ko ito hindi dahil sentimental ako, kundi dahil alam kong dito siya sasang-ayon na magkita. Dito, sa lugar kung saan niya ako minsang pinangakuan ng habang buhay, doon ko siya haharapin. Nakita ko siyang pumasok. Nakabihis siya ng maayos. Ang navy blue na blazer na binili ko para sa kanya noong nakaraang taon, para sa anniversary ng kumpanya ng kanyang ama. Ang parehong blazer na ipinagmamalaki niyang isinuot habang ako ay nakaupo sa likod, tahimik na pinagmamasdan siyang kumikinang sa liwanag ng mga kamera. "Leah!" sabi niya. Ang boses ay puno ng pilit na lambing. "Namimiss kita. Umuwi ka na." Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya. Ang paraan ng pag-upo niya sa harap ko, ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang kwelyo, ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin sa aking mga mata. Ang lahat ng ito ay mga senyales na natutunan kong basahin sa loob ng 3 taon. "Leah, narinig mo ba ako?" tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pagkainip. Tumango ako, ngunit hindi pa rin nagsalita. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang umiikot sa gilid ng tasa. Ang kape ay matagal nang lumamig. "Bakit ganyan ka?" sabi niya. Ang boses ay nagiging mahina. "Alam mo bang pinag-uusapan tayo ng buong angkan? Nahihiya ako. Ang nanay ko hindi na makalabas ng bahay dahil sa iya." Si Denise, hindi na makaharap ang mga kaibigan niya. Ang kanyang mga salita ay parang mga karayom, matalim, mabilis, at walang awa. Hindi niya ako tinanong kung kumusta ako. Hindi niya tinanong kung paano ang operasyon. Hindi niya tinanong kung bakit ako umalis. "Marco," sabi ko, ang boses ay kalmado. "Bakit hindi mo sinagot ang mga tawag ko noong gabing yon?" Natigilan siya. Ang kanyang kamay ay umabot sa kanyang buhok. Ang mga daliri ay naglalaro sa mga hibla. Ang kanyang ugali kapag hindi komportable. Naka-charge ang phone ko. Hindi ko nakita." Sagot na, ang mga mata ay lumilipat-lipat. "Alam mo naman, busy ako sa trabaho." "Trabaho?" Putol ko. "Alastos ng madaling araw, Marco? Anong trabaho ang meron ka ng alastos ng madaling araw?" "Leah, wag mong gawing komplikado ang lahat." "Komplikado?" Ang aking boses ay nanatiling mahina, ngunit may bakal na tono. "Nilalamon ako ng sakit, Marco. Hindi ako makahinga. At wala kang sagot. Walang kahit isang mensahe. Walang kahit isang tawag. Walang kahit isang text na nagsasabing, 'Leah, okay ka ba?' Leah, nagsisisi na ako." "Alam mo ba kung sino ang pumirma sa papers ko para sa operasyon?" Tanong ko. Ang boses ay matamis ngunit matalim. "Ako. Ako mismo." Habang ang aking asawa ay natutulog ng mahimbing sa kanyang kama, ako ay nag-iisa sa ospital, pumipirma ng mga papeles na maaaring magdulot ng kamatayan ko. Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin. Ang tunog ng mga tasa at bulungan ng ibang customers ay tila lumalayo. Ano naman kung may iba ako?" Biglang sabi ni Marco, ang boses ay puno ng hamon. "Hindi mo naman ako kayang iwan. Wala kang ibang mapupuntahan." Ang mga salita ay tumama sa akin. Ngunit hindi ako nagulat. Hindi ako nasaktan. Sa halip, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Ang aking kamay ay dahan-dahang bumaba sa aking bag. Ang mga daliri ay naghanap ng isang bagay, ang aking phone. Nakabukas ang voice recorder nakalagay sa loob ng aking bag. "Tama ka," sabi ko. Ang boses ay malambot. "Wala akong mapupuntahan, kaya dito na lang ako." Ang aking ngiti ay dahan-dahang nabuo. Ang ngiti na alam kong magpapakaba sa kanya. Ang ngiti na ginagamit ko kapag ang sakit ay masyadong malalim para iiyak. "Leah?" Nauutal niyang sabi. Ano
Ano ang ibig mong sabihin? Ang sabi ko ang boses ay mahinahon. Ay mananatili ako dito. Hindi ako uuwi. Hindi ako babalik sa bahay na iyon. Pero, Marco, putol ko, salamat sa pakikipagkita. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung sino ka talaga. Tumayo ako. Ang aking kamay ay kumuha ng isang papel na pera mula sa aking wallet. Inilapag ito sa mesa. Hindi para sa kape, kundi bilang simbolo ng aking kalayaan. Lia, sandali. Tumarto rin siya. Ang kanyang kamay ay umabot sa akin. Ngunit ako ay humakbang paatras. Ang aking mga mata ay tinitigan siya ng diretsyo, sa unang pagkakataon nang hindi umiiwas. Magandang araw, Marco. Lumabas ako ng cafe. Ang hangin sa labas ay malamig. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo. Ang aking mga hakbang ay matatag. Ang aking puso ay matigas. Sa labas, nakaparada ang sasakyan ni Rachel. Nakita ko siyang nakaupo sa driver's seat. Ang mga mata ay nakatingin sa akin na may pag-aalala. Sumakay ako. Isinara ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng mga hindi pa nasasabing salita. Sapat na ba yon? Tanong ko. Ang boses ay pagod. Tumingin si Rachel sa akin. Ang kanyang mga mata ay mababasa. Pagkatapos tumango siya. Higit pa sa sapat, may confession na tayo. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang pinapatay ko ang voice recorder. Ang maliit na pulang ilaw ay namatay. Ngunit ang mga salita ni Marco ay mananatili. Naka-record, naka-save, naka-lock. Marco, hindi mo alam kung ano ang iyong sinabi kanina. Bulong ko. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa pamamagitan ng salamin ng cafe, nakita ko si Marco, nakaupo pa rin sa parehong upuan. Ang phone ay nasa kanyang kamay. Ang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Ang kanyang mga labi ay nakaangat sa isang ngiti. Isang ngiti na hindi para sa akin. Tiyak na nagte-text kay Mia. Sabi ko, ang boses ay walang emosyon. Tumingin si Rachel sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngunit hindi ko sinagot. Sa halip, binuksan ko ang aking phone. Ang mga notification ay bumaha sa screen. At pagkatapos ay nakita ko ito. Isang text mula sa bangko. Isang notification ng withdrawal. Isang halaga na nagpalamig sa aking dugo. 500,000 pesos. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay tumakbo sa detalye. Ang oras, ang lokasyon, ang card na ginamit. Ang aking ATM card. Ang card na iniwan ko sa bahay. Ang card na ginamit ni Denise. Lia, anong nangyari? Tanong ni Rachel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako sumagot. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang phone. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen. Ang numero ay nasusunog sa aking paningin. 500,000 pesos. Ang pera na pinaghirapan ko. Ang pera na itinabi ko para sa aking pag-alis. Ang pera na alam kong ay ginamit ni Denise para bumili ng mamahaling bag. Hindi na, bulong ko. Ang boses ay tumitigas. Hindi na. Tumingin ako kay Rachel. Ang aking mga mata ay may apoy na hindi pa niya nakikita. Dalhin mo ako sa Green Hills. Green Hills? Bakit? Dalhin mo lang ako, putol ko. Ang boses ay matigas. May kailangan akong kunin. Tumango si Rachel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Inumpisahan niya ang makina at ang sasakyan ay dahan-dahang lumayo mula sa cafe. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumadaloy. Ang aking phone ay nasa aking kamay. Ang notification ng bangko ay nananatili sa screen. 500,000 pesos. Hindi na. Hindi na ako tatahimik. Hindi na ako magpapakatanga. Hindi na ako magiging biktima. Simula ngayon, ako na ang bahala. At ang unang target ko ay ang babaeng gumamit ng aking card. Ang babaeng may pangalang Denise de Magiba. Subukan mo at tatawag ako ng security. Nakatayo ako sa harap ni Denise habang ang kanyang kamay ay nakabitin sa ere. Ilang sentimetro lang mula sa phone ko.
Ang kanyang muka ay namumula. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit at kahihiyan. Ang sales lady sa tabi namin ay natigilan. Hindi alam kung dapat pang makialam o hindi. Ate? Nauutal niyang sabi. Ang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ano bang pinagsasabi mo? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang kanyang buhok ay bagong ayos. Ang makeup ay perpekto. Ang damit ay tila bagong labas sa butik. At sa kanyang kamay, ang mamahaling leather bag na may presyong kasing laki ng isang taong sweldo ng isang ordinaryong empleyado. 500,000, Denise, sabi ko. Ang boses ay mahinahon. Alam mo ba kung magkano ang 500,000? Ilang buwan kong pinag-ipunan yan. Ilang gabing hindi ako natulog para lang may pambayad ako ng kuryente, ng tubig, ng tuition mo. Ang kanyang mga mata ay kumurap. Ate, hindi ko. Nagbayad ka gamit ang card ko. Ang card na iniwan ko sa bahay. Ang card na hindi mo dapat ginagalaw. Ang sales lady ay humakbang palapit. Ang boses ay nanginginig. Ma'am, ang bag po ba ay itutuloy pa rin? Hindi ko inalis ang tingin kay Denise. Sagutin mo siya, Denise. Itutuloy mo pa ba ang pagbili ng bag na yan gamit ang perang ninakaw mo? Ninakaw? Ang boses ni Denise ay tumaas. Nuwit ang kanyang mga mata ay umiiwas. Hindi ako nagnakaw. Sinamit ko lang. Ginamit mo ang pera ko. Hindi mo tinanong. Hindi mo sinabi sa akin. Yon ay pagnanakaw, Denise. Sa mata ng batas, yon ay pagnanakaw. Ang katahimikan sa loob ng butik ay mabigat. Ang ibang mga customer ay nagsimulang tumingin sa amin. Ang sales lady ay hindi gumagalaw. Ang kamay ay nakapatong sa counter. Ate, pakiusap! Bulong ni Denise. Ang boses ay biglang nanginginig. Wag dito. Pwede ba? Hindi. Putol ko. Dito. Na yon. Dahil sa unang pagkakataon sa 3 taon, gusto kong makita mo kung ano ang ginagawa mo sa akin. Kinuha ko ang phone, itinaas ito, at kumuha ng larawan. Ang kanyang muka, ang bag, ang counter. Ang flash ay kumislap, at si Denise ay napangiwi. Anong ginagawa mo? Isave ko lang to, Denise, sabi ko. Ang boses ay kalmado. Para maalala mo kung sino ang nagbayad at para maalala ko kung sino ang hindi ko na dapat pagkakatiwalaan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam na ginagastos mo ang perang pinaghirapan ko? Hindi mo alam na habang bumibili ka ng bag na yan, ako ay nasa ospital, nag-iisa, kumakapit sa buhay ko? Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Umuwi ka na, Denise, sabi ko. Ang boses ay pagod. Umuwi ka at isipin mo kung ano ang gagawin mo kapag wala na ang pinagkukunan mo. Tumalikod ako at naglakad papalabas. Ang aking mga hakbang ay matatag, ang aking puso ay matigas. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Denise. Tumatawag, nagmamakaawa, ngunit hindi ako lumingon. Sa labas, nakita ko si Rachel na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Ang mga braso ay nakakross. Ang kanyang mga mata ay nagtanong. Tapos na? Tanong niya. Simula pa lang, sagot ko. Dalhin mo ako sa bangko. Ang bangko ay tahimik noong dumating kami. Ang mga empleyado ay abala sa kanilang mga desk. Ang mga customer ay naghihintay sa pila. Ngunit ako ay hindi pumila. Ako ay dumiretso sa manager's office. Agtaong nakilala ko noong binuksan ko ang account 3 taon na ang nakakaraan. Ma'am Leah? Bati niya. Ang boses ay nagulat. Ano po ang maitutulong ko? Umupo ako sa harap niya. Ang folder ay nasa aking kamay. Gusto kong i-close ang joint account ko. Ang kanyang mga mata ay kumurap. Ma'am, malaki po ang laman nito. Sigurado po ba kayo? Tumingin ako sa kanya. Oo, sigurado ako. Ang kanyang mga kamay ay nagtrabaho sa computer. Ang mga mata ay nag-scan sa screen. Ma'am, kailangan ko po ang pirma ng co-account holder. Hindi, putol ko. Ang account na yan ay binuksa ko gamit ang pera ko. Ang lahat ng deposito ay mula sa akin. Ang pangalan ko ang nasa lahat ng papel. Wala siyang karapatan dito.
Ang manager ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa folder na inilapag ko. Ang mga resibo, ang mga bank statement, ang mga dokumento na nagpapatunay na ako ang naglagay ng lahat ng pera. Ma'am, ito po ay... Ang kanyang boses ay nauutal. Ito po ay hindi pangkaraniwan. Alam ko, sabi ko. Ngunit ito ang tama. Sandaling tumingin si Rachel sa akin. Ang kanyang mga mata ay may pag-apruba. Pagkatapos, tumanggo siya sa manager. Attorney Rachel Villanueva po ako, sabi niya. Ang boses ay propesyonal. Kung may legal na katanungan kayo, ako po ang sasagot. Ang manager ay tumango, ang mga kamay ay nagsimulang mag-type. Ang proseso ay mahaba, mga form, mga pirma, mga verification. Ngunit hindi ako nagdalawang isip. Nang dumating ang huling papel, kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay matatag. Ang aking pirma ay malinaw, durog, tiyak. Tapos na po, sabi ng manager. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang account ay sarado na. Ang lahat ng pondo ay ililipat sa inyong personal account. Tumayo ako. Ang folder ay nasa aking kamay. Salamat. Sa labas, sa parking lot, si Rachel ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay may luha, ngunit hindi ng kalungkutan. Ngiti. Simula na ng wakas. Bulong niya. Tumango ako. Oo, simula na. Ang opisina ni Attorney Ben Navarro ay nasa isang lumang gusali sa Quezon City. Ang mga dingding ay puno ng mga sertipiko at mga larawan ng mga kaso na kanyang hinawakan. Ang kanyang desk ay maayos. Ang mga papel ay nakastack sa mga folder. Ma'am Leah, bati niya. Ang boses ay malalim at kalmado. Attorney Rachel, umupo kayo. Umupo kami. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa akin, ang paraan ng isang taong sanay magbasa ng tao. May dala akong trabaho para sa inyo, sabi ko. Ang boses ay direkta. Inilapag ko ang folder sa kanyang desk. Binuksan niya ito. Ang mga mata ay mabilis na nag-scan sa mga dokumento. Ang katahimikan ay mahaba. Si Marco Di Magiba, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. At si Mia Santos. Oo, ano ang kailangan ninyo? Lahat, sagot ko. Lahat ng ebidensya, lahat ng galaw nila, lahat ng pinagkukunan ng pera niya, lahat ng binibili niya para sa kanya. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay matalim. May ideya na ba kayo kung saan nagsisimula? Kinuha ko ang isang papel mula sa aking bag. Ang bank statement na nagpapakita ng mga withdrawal, ang mga resibo, ang mga text message na nakuhanan ko ng screenshot. Nagsisimula ito dito, sabi ko. Ang pera na kinuha niya mula sa akin. Ang pera na ginagastos niya para sa babaeng yon. Ang pera na hindi niya alam na naitala ko lahat. Ang mga mata ni Attorney Ben ay nag-scan sa mga papel. Ang kanyang mga daliri ay tumutok sa isang particular na entry. Ang hotel na ito, sabi niya. Kilala ko ang lugar na ito. Madalas gamitin ng mga negosyante para sa mga personal na mga bagay. Kaya niyo bang kunin ang mga record? Kaya ko, ngunit kailangan ko ng oras. Gaano katagal? 1 linggo? 2? Depende sa pag-access. Tumanggo ako. Sige, gawin ninyo ang kailangan ninyong gawin. Tumayo ako. Ang folder ay nasa aking kamay. Ngunit bago ako umalis, tumawag siya sa akin. Ma'am Leah, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Kapag sinimulan ko ito, hindi ko na ito maibabalik. Ang mga taong ito, ang asawa ninyo, ang babaeng yon, magagalit sila. Magagalit sila ng sobra. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ay matigas. Ganyan din ako. Magagalit ako ng sobra. Ngunit hindi ko na ipapakita sa kanila ang kahinaan ko.